Magandang araw sa inyong lahat. Para sa aming performance task, kami ay nagsagawa ng ilang survey sa mga mamayan sa aming komunidad. Sila ay aming tinanong ng ilang impormasyon tungkol sa poultry animals, katulad ng ano ang poultry animals na inaalagaan sa kanilang lugar, ano ang mga sakit nito, at ano ang mga paunang lunas o gamot sa sakit nito. Tara, samahan niyo kaming alamin at tuklasin ang mga impormasyong ito sa poultry animals. Afternoon po, sir. Ano po pangalan niyo po? Si Manny. Sige po. Ano po yung karaniwang inaalagaan na poultry animal sa inyong komunidad? Si Mano. Ano po ang karaniwang sakit mo po nila? Sipon. Ano po ang ginagawa ninyo po na bangko lunas na rin pinakagawa ninyo? Gamot. Titrasin. Nangalap pa kami ng karagdagang impormasyon dito. Napag-alaman namin na ang sipon sa manok ay maaring sanhi ng lamig, alikabok o mga sakit gaya ng CRD at infectious coryza. Karaniwang sintomas nito ang pagbahing, sipon sa ilong, namamagang mata at panghihina. Kung simpleng sipon lang, sapat na ang pagbibigay ng bitamina, electrolytes at paglalagay sa mainit at tuyo na kulungan. Maaari ring gumamit ng natural na pampalakas tulad ng bawang o luya sa inumin. Ngunit kung malala at posibleng dulot ng bakterya, karaniwang ginagamit ng mga nag-aalaga ang antibiotics gaya ng tylosin o enrofloxacin na ayon sa tamang dosage. Maaari ring panalitihing malinis ang kulungan, ihiwalay ang may sakit at magpabakuna para makaiwas sa pagkalat ng sakit. Ano po pangalan niyo? Mapitan. Nagtatanong mo po ako, anong poultry animals po ang karaniwang inaalagaan po sa inyong komunidad? Yung kalapate. Ano po yung karaniwang sakit ng kalapate po? Ang alam ko yung baleleng. Ano po yung pangyayon po ng balik ng kalapate? Yung paminta. Aming pagsisiliksik, PPMV1, Pigeon Paramyxovirus type 1 ay isang nakakahawang sakit ng kalapati dulot ng virus, kahawig ng Newcastle disease. Ang kadalasang sintomas na to ay malabnang na dumi, sobrang uhaw, paghirap sa paghihinga, kawalan ng balanse at pag-ikot ng ulo. Aming pagsisilik, wala po itong direktang gamot dahil virus ang sanhi. Kaya ang paggamot ay nakatuon lamang sa supportive care, gaya ng pagbibigay ng malinis na tubig, pagbibigay ng masustansyang pagkain, at vitamin, lalo na vitamin B complex, probiotics at paghihiwalay ng may mga sakit. Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang sakit ay ang regular na pagbabakuna at pagpapanatili malinis at maayos ang kulungan. Ano po ang inyong pangalan? Lando Reslet. Pwede po bang magtanong sa inyo? Pwede. Ano po ang karaniwang sakit ng mga poultry animals sa iyong komunidad? Agent 2. Ano ang poultry animals ang karaniwang inaalagaan sa iyong komunidad? Merong bibig. Merong duck. Iba yung duck sa bibig. Yung bibig, piki. Yung duck kulay brown. Itik. Itik. Itik sa Tagalog. Ano-ano ang mga ginagawang bang para maiwasan ang
paglaganap ng sakit sa mga poultry animals. Dapat may mga vitamins sila. Tapos, pagka may sakit na, kailangan ng paracetamol for burn. Tsaka, antibiotics. Tapos, kumusot sa veterinaryo. Sulat mo yan. Ayon sa ilang eksperto, ang avian influenza or avian flu ay isang nakahahawang sakit na dulot ng influenza type A virus na tumatama sa mga ibon gaya ng duck at turkey. Maaring banayan o malubha ang epekto nito depende sa strain at kadalasang sintomas ay hingal, sipon, pamamaga ng ulo at mata, pagbabago ng kulay, ng suklay at paa, pagbaba ng itlog, panghihina at minsan bigla ang pagkamatay. Dahil virus ang sanhi, wala itong direktang gamot at ang maibibigay lamang supportive care tulad ng bitamina, electrolytes, malinis na pagkain at tubig. At pag-iwas sa secondary infection, pinakamahalagang hakbang ang biosecurity at kalinisan ng kulungan, pag-iwas sa kotak sa wild birds, at paggamit ng bakuna kung mayroon dapat ding ipag-alam sa veterinaryo at agriculture office kapag may hinala ng avian flu upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng sakit. Sa makatuwid, sa aming komunidad, marami ang nag-aalaga ng manok, bibe, pabo at kalapati. Kadalasan, ang mga sakit na nakukuha nila ay sipon o halak, baleleng at bird flu. Iba-iba ang paraan ng mga poultry owners sa paggamot ng kanilang mga alaga. Ngunit, mas mainam pa rin na paghandaan at maiwasan ang pagkakasakit ng mga ito. Mahalaga ang pagbibigay ng bitamina, pagpapabakuna at pagpapanatili ng kanilisan sa kanilang mga kulungan upang manatiling malusog at malakas ang mga alaga. Tandaan, prevention is better than cure. Yun lamang po. Salamat sa pakikinig. Ito ang aming presentasyon sa EPP. Bye!